beloved Boss Mike Cervera. Tingnan nyo mga kababayan. Sabi ko sa inyo, yung mga napapalapit kay Pangulong Bongbong, ikumpara nyo sa mga napapalapit kay Digong. Yung napapalapit kay Digong, ayun, napapahamak, nakakasuhan, minamalas. Tulad ni Roque, ayun, nagtatago sa Austria. Sino pa? Si Bato, nagtatago sa kagubatan. Nagpapanggap na palakang bato. Sino pa? Marami mga kababayan. Yung mga nadikit dyan, puro problema. Pero yung mga dumidikit kay Pangulong Bongbong Marcos, katulad ni Isko Moreno, mga kababayan, kakaiba to. Yan, Sa masinop na pamamahala, ang minanang 14.6 billion Grabe. prior years obligation. Grabe, 14.6 billion na prior year obligation o utang ng Maynila. Ngayon po, mga kababayan, ay unti-unti nang nababayaran. Kita nyo? Yan dapat, di ba? Ay nabigyan ng tamang solusyon. Hindi man kahit ako, kahit kami, hindi namin lubos akalain bagamat salat tayo sa pananalapi. Nais kong ipahayag sa inyo, mga tagalungsod ng Maynila, Alin? mga nandito sa dako sa Luneta, at sa kani-kaniyang bahay, tayo po ay nakapagbayad ng 8.8 billion pesos. Oy, grabe! Kita nyo mga kababayan, di ba? Kapag ka dumidikit kay Pangulong Bongbong Marcos, ano nangyayari mga kababayan? Binibless ni Lord. Pero kapag ka ikaw ay dumidikit sa mga Duterte, ano nangyayari? Pinapahamak ka ng demonyo. Yan ang kaibahan, mga kababayan ko. Hindi nyo ba napapansin yan? Ngayon, kung hindi nyo napapansin, ako ang sasabi sa inyo na kayo ay naliligaw, yung mga nakadikit, yung mga naniniwala, yung mga tao na patuloy na nagpapauto sa mga Duterte. Magbago na kayo. Kung ayaw nyong magaya sa kay Mike Defensor, kay Bato de la Rosa, at kay Harry Roque, at marami pang iba dyan, nako, lumayas-layas na kayo. Gayahin natin yung pagkampi sa tama. Sino? Si Pangulong Bongbong. Bakit? Tignan nyo naman mga kababayan, Isko Moreno, mula nang dumikit kay Pangulong Bongbong Marcos, blines ni Lord. Di ba? Ganon, mga kababayan. Out of 8.8 billion pesos, Yan. 7.8 billion pesos dito ay binayaran natin sa prior years obligation na Yan. iniwan sa atin. Grabe, laki ng iniwan nung Lacuna. Yung Lacuna, mga kababayan, iniwanan ng 14.6 billion na utang. Ngayon, mga kababayan, konti na lang. Tingnan ninyo, sisimpleng ko mathematics. Ang kinita, ETNEP, Etneb. 20 billion. Ang utang, ayoko naman tayong tawaging mga taga-Maynilang manunuba. Sa mga binili nating pako, Yan. pintura, Yan. injection, bulak, gamot, kuryente, semento, and so on and so forth. 14 billion. Ang gastusin sa personnel, 6 billion. Nako. Magkano ang tinotal ng 14 plus 6? Sabihin nyo, nagsimula ako,
Zero. Zero. Pero sa awa ng Diyos Ano? at sa pagtitiwala ng taxpayer, Yan. unti-unti tayong nakababangon at Yun. nairaos pa nating bayaran Oh. ang lumang obligasyon. Kita nyo mga kababayan ko. Kasi mga kababayan, kumakampi sa tama. Di ba? Hindi kumakampi sa demonyo. Tandaan nyo mga kababayan kasi, kung sino ang dapat na samahan, doon dapat sa matuwid lang. Kung ang mga lakad ay baluktot, papuntang impyerno yun, Bentong. Di ba? O Charlie Whiskey. Baluktot, papuntang impyerno yun. Hindi. Kumakampi sa matuwid eh. Sino ba ang matuwid na tinutukoy mo? Boss Mike. Wala nang iba kundi ang Pangulong Bongbong. O nakita nyo mga kababayan, ano nangyari? Dahil sumama sa matuwid. Ayan, binibless. Diba? Efrenilio Saitana. Michelle Reyes. Alma Manikap. Gayon, Mary Jo. Mengji. Diba napakagaling? Nung panahon na mayor siya ng Maynila. Kita nyo, hikahos niya. Ngayon, dahil sa pagsama kay Pangulo, kakaiba na. Grabe, no? Kaya ngayon, nais kong ipabatid sa inyo Na? 6.8 billion na lamang ang babayaran natin sa PYO na kanilang ibinigay sa Iyon. Kita nyo, yung iniwan daw na utang ay kapiraso na lang. Higit sa kalahati na huyong nababayaran. So, 1 taon na lang, iiwan sakali ni Mayor Isko ang Maynila ng 0 sa utang. Hindi ho 0 sa pondo. Nakuha nyo mga kababayan, Boss Mike, taga-Pasig kami. Lalo na dyan, si Vico Soto. Kaalyado ni Isko yun eh. Kulay blue. Silang magkakasama nila Trillanes, eto na mga kababayan. Sino pang isa ang napalapit kay Pangulo kahit na katulad ni Isko na naging katunggali noong 2022 sa pagka-presidente. Nung naglaban-laban sila noong 2022 at ngayon ay sumama kay Pangulo. Si Leni Robredo pa yung isa. Pakinggan natin. Noon sa politika, hindi nabulag at hindi naninira si Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon po yan sa Malacanang. Kita nyo? Hindi bulag at hindi naninira. Sino? Si Leni Robredo na malapit na katunggali noong 2022. Ano nangyari mga kababayan? Abay, nakiramdam. Kung sinong matuwid at sinong baluktot. Naramdaman niya na talagang baluktot talaga itong kampo ng mga Duterte. Ano nangyari? Abay, sumuporta kay Pangulong Bongbong. Ano nangyari? Di nakita niya ang katotohanan, di ba? Inakay ni Pangulong Bongbong sa katotohanan. Walang halo na kasinungalingan. Yan, kita nyo? Ano nangyari? Naliwanagan ang ale, naliwanagan ang Nanay Leni. Sabi dito ko lang nakita ang pagpuporsige, ang tunay na pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Kita nyo? Diba? Alam nyo mga kababayan, normal lang sa eleksyon ang tunggalian, ang tapunan ng putik, ang tapunan ng anong klaseng siraan yan. Pero pagkatapos ng eleksyon, dapat gayahin natin ang pag-uugali meron si Isko Moreno at si Leni Robredo. Dahil gano'n naman talaga, talunan ka na, magpasakop ka na sa hinalal ng mayoryang Pilipino. Ganun dapat. Yun naman talaga yung ating mga obligasyon na mga Pilipino. Magpasakop tayo sa ginusto, hinalal ng mayoryang Pilipino.
Oh, sino ang mga hindi nagpapasakop? Yung pong mga buwaya, yung pong mga gahaman, yung pong mga walang ya, yung pong mga alipin ng kapangyarihan. Sino ba yung tinutukoy? Ni Boss Mike. Aba, meron pa bang iba? Wala namang ibang mga gahaman sa kapangyarihan. Kung hindi yung kampo ng mga Duterte lang. Meron pa bang iba? Hindi makapaghintay ng tamang halalan. Oh, dali lang. Ano ba yun? Oh. Hello? Hello? Oh. Wala. Ha? Hindi. Oh. Oh. Ay, nako. Tawagan, naka-live ako. Oh. Di ba, mga kababayan ko? Yan ang sinasabi natin. Sige, tuloy. Hindi raw siya gaya ng ibang tao na banat ng banat sa administrasyon at nagpapanggap pa na lingkod bayan. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Yun, no? Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Leni Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Yan ang pahabol ni Palace Press Officer Claire Castro bago matapos ang Malacanang press briefing kahapon. Pinuri ng palasyo ang dating vice-presidente at dating kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente noong 2022 elections na si Naga City Mayor Leni Robredo. Sa kabila kasi niyan, trabaho raw ang inaatupag nito at hindi inuuna ang politika. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Sa isang interview kay Robredo, nagpasalamat siya sa administrasyon dahil sa agresibong programa para sa mga pabahay. Giit pa ni Robredo, tila ngayon lang ito nangyari. Very long time hindi natin nakita na ganito ka. Grabe no mga kababayan, ano? Nakaka-proud. Nakaka-proud mga kababayan sa ating mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Bakit? Tila ngayon daw, yan mga kababayan, ayon na ho kay Nanay Leni Robredo, tila ngayon lang nangyari daw ito. Ang pagiging agresibo sa pagtulong at pagbibigay ng pabahay sa marami nating kababayan. Tingnan nyo mga kababayan ko. Tingnan nyo. Tuloy. Sa isang interview kay Robredo, nagpasalamat siya sa administrasyon dahil sa agresibong programa para sa mga pabahay. Giit pa ni Robredo, tila ngayon lang ito nangyari. For a very long time hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUD-C, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga. Ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Correct. Hindi ka dapat bulag sa ginagawa ng gobyerno, sa trabaho ng gobyerno. Bakit? Ronaldo Federico. Bakit? Kasi magiging bulag ka lang kung ikaw ay may adhikain na agawin ang kapangyarihan ng Malacanang. Kung meron ka lang kagustuhan na ikaw ang kumuha ng pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Katulad ni Sara Duterte nyo. Napakabobo tapos gusto maging presidente ng walang eleksyon. Kasi alam nila na hindi na mananalo. Di ba? Hindi naninira para sa pansariling pag-angat. Correct. At hindi ginagawang katatawanan, kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Matatandaang si Robredo ang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinator. Grabe, no? Yung hindi pinanalangin na mamatay si Pangulong Bongbong, hindi pinanalangin na magkasakit ng malala, hindi o katulad nila Sara Duterte na pinagkakalat na patay na ang Pangulo, na may malubhang sakit,
na meron daw, sakit sa puwet. Di ba mga kababayan, pangkanto lang, parang banat bay lang ang datingan. Diba? Parang banat bay lang ang datingan ng mga nila, Sara Duterte, Baste Duterte, Pulong Duterte, at maging lahat yang kakampi. Di ba? Coordinating Council sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung si Mayor Lenny pinasalamatan at pinuri ng Malacanang, meron namang pinatutsadahan. Walang hatakan pababa o siraan. Kundi Kita nyo? Walang hatakan pababa. Walang siraan. Dapat ganun. Sino ba yan? Di, tumbukin nyo na ang kampo ni Sara Duterte. Diba? pusang trabaho lang para sa bayan. Kaya huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na lingkod bayan pero puro paninira lang. Yan. Huwag kayong maniniwala diyan sa mga nagpapanggap na lingkod bayan pero puro lang paninira para makuha yung posisyon na hinahangad nila. Diba, Catherine Galpo? Yan, mga kababayan, Charito, Ang ginagawa at pilit binubulag ang taong bayan sa katotohanan na ang gobyernong ito ay nagtatrabaho, naglilingkod, at hindi nagbabakasyon lang. Nakamanggi ng Yan! palasyo. Diba, mga kababayan ko? Yan ang matindi. Hindi nagbabakasyon lang, hindi palamig pepe lang. Hindi katulad nung iba na nagpapalamig pepe. Si Pangulong Bongbong, tigas na nagtatrabaho. Gamit yung matigas na pangangatawan. Yung isa dyan, palamig pepe lang ang ginagawa. Walang nagagawa, magpalamig lang ng pepe. Grabe, no? Our beloved Boss Mike,